If you want to get on top of your finances pero tamad kang mag-budget gamit ang pen and paper, budgeting using Google Spreadsheet or Excel might be a good option for you. Kaya sa video na to, ipapakita ko sa iyo kung paano mag-budget gamit ang Google Spreadsheet na ginawa ko. Hello friends! Welcome to the Pinay Investor where we talk about budgeting, saving, and investing. Ako po si Janice and I'm passionate about teaching financial literacy one family at a time. This is an upgraded version to my previous spreadsheet na pinakita ko last time. May mga dinagdag lang akong features and as you can see, may 4 na tabs na dito sa bottom. May monthly budget without expense tracker, monthly budget with expense tracker, and 2 versions ng savings tracker na pwede nyong pagpilian. Reminder lang, ang pwede lang natin sulatan ay yung mga nasa white cells. Yung mga naka-gray, naka-auto-populate na yon, may mga formula. So, wag na nating lagyan kasi baka masira yung formula. Same din dito sa calendar budget, naka-gray na siya, so wala tayong ilalagay dito. Let's start with the month, kung anong month ang gagawa nyo ng budget. Halimbawa, gagawa na kayo ng budget for September, pili lang kayo ng day and mag-appear na dito yung month and year. If you want to go back to the previous month, pili lang kayo ng kahit anong day and it will appear here as well. So let's start with the income. As with any budget, kailangan natin malaman magkano ba talaga ang kinikita mo or yung expected mo na income. So halimbawa, every 15 and 30 ka nakaka-receive ng sahod, lagay mo lang dito yung date, lagyan lang natin ng salary 1. Sa account, you have the option kung saan mo ito na-receive. Pwede namang blank lang yan or pwede kang pumili. Pwede kang maglagay, pwede mong i-remove yung iba dyan. Just click this button and you can edit it here. Dito sa expected, ilagay mo lang kung magkano yung inaasahan mong income and pag na-receive mo na, ilagay mo naman yung actual na na-receive mo. Yung difference and percentage, automatic na siyang nagko-compute and you can just click this button to check and you can put the date kung kailan mo na-receive pero pwedeng wag mo nang lagyan para hindi na masyadong matrabaho. It's up to you. Halimbawa ngayon ay August 31st at naka-receive kayo ng pangalawang salary of the month and ini-expect nyo is 15,000 pero ang na-receive nyo ay 17,000. At makikita nyo rin dito sa budget summary na nag-update din yung numbers. Yung donut chart natin nag-update din. If you want to add more sources of income, halimbawa today is 8:31, tapos meron kayong side hustle, 2,000 pesos and 2,000 pesos din dyan. So makikita nyo, this income is coming from your side hustle. Total expected nyo is 32, pero ang na-receive nyo is 34,000 pesos for your income. Now, let's go down to expenses. These are just the example expenses. You can just write here all the expenses na binabayaran nyo for that period or for the month. Kapag nilagay natin yung date sa column na to, mag-a-appear siya dito sa ating calendar. Makikita nyo na at a glance kung kailan ang due dates or bayaran ng mga bills at alam nyo rin kung kailan kayo nakaka-receive ng salary, lalo na doon sa mga irregular ang income. Going back to expenses, ilagay nyo lang dito yung inyong food expenses, electricity, or kung ano man yung mga pinagkakagastosan nyo, kung anong account ito manggagaling, yung pambayad nyo sa food or yung pinambabayad nyo for electricity. Pwede namang you can leave it blank na lang. And then, dito yung budget at dito yung actual. Since this is not grayed out, pwede nyong ilagay dito yung actual. Automatic na din yung difference and here makikita nyo yung actual expenses sa graph. Pag namumula na, ibig sabihin nag-over budget kayo. 2,000 lang yung budget nyo for fun, tapos napag-gastos kayo ng 5,000, alam yung sumobra kayo ng 3,000. By the way, this budget, this is your spending plan. Saan mapupunta and then sa actual, dito mo nilalagay kung magkano talaga yung nagastos mo. Usually, hindi yan magkaparehas. This is the main purpose of budgeting, to make a spending plan and to stick to your plan. Dito sa 2 tabs na to, ang pinagkaibahan lang is dito sa kabila is wala siyang expense tracker. Dito naman sa right side, meron tayong expense tracker at yung actual column ng expenses ay naka-gray. Which means yung numbers na nandito ay manggagaling dito sa baba. Halimbawa, for food, nag-McDo kayo, tapos may KFC, they're both under food categories. Sa actual, nakatotal na yung 2 food categories. Kaya naka-grade out na siya kasi may formula na. Kung ayaw nyo ng ganyan, matrabaho at ayaw nyo nagtatrack ng expenses, pwede nyo gamitin yung first tab.
yung wala. So, ilalagay nyo na lang yung actual. Pero, yun nga lang, mag-estimate lang kayo because you don't know the details. Ako, I strongly suggest na gamitin nyo tong expense tracker, lalo na sa mga nagsisimula pa lang, gusto nyo talagang malaman kung saan napupunta ang inyong pera. Starting tomorrow, September 1, ilista nyo na kagad ano ba yung binili nyo for that day, magkano yung nagastos nyo for transpo, nyo for food, or for allowance sa office kung nag-work kayo outside, para alam nyo, and then matototal siya dito at the end of the period. Halimbawa, on the 15th, malalaman nyo, ito pala yung total na nagastos ko for food, for transportation. Matrabaho siya at it really takes a lot of discipline, pero dito tayo magsisimula. Dito natin malalaman talaga kung saan napupunta yung ating pera at dito tayo magsa-start kung paano tayo makakatipid, kung paano tayo makakapag-ipon. Now, let's move on to the exciting part, itong savings trackers na ilang araw ko din tong pinagpuyatan, ilang araw ko din tong ginawa, kaya I'm so excited to share this with you. Kung gusto nyong ilagay dito yung mga savings funds, yung savings goal nyo, ilagay nyo lang. Halimbawa, emergency fund. Most financial experts suggest na it's 3 to 6 months worth of your monthly expenses. So, kung ang monthly expenses nyo, let's say, is 20,000, times nyo lang ng 3 or times nyo ng 6, that's your goal emergency fund. In this example, nilagay lang natin 100,000 and ang monthly contribution is 10,000, yung gusto nyong ipunin every month. Meron na kayong 10,000 sa inyong emergency fund. Yung mga naka-gray, naka-compute na siya, naka-auto-populate na. So, 10,000 na yung na-save nyo, left to save 90,000 pang. Tapos, 10% pa lang kayo sa goal nyo and you can also see here the progress bar. And you still have 9 months to save for the remaining fund. Next, you're saving up for your child's birthday, 20,000 ang inyong goal. Tapos, monthly contribution nyo is 5,000. Meron na kayong 15,000 na naipon. So, here, you can see 75% na kayo sa inyong goal. 1 month to go na lang, makukomplete nyo na. So, just write all the goals, all the savings, everything that you want to save up for dito para makita nyo. Dito sa taas naman, makikita nyo lahat ng pinag-iipunan nyo, makukompare nyo. Yung green dito, ito na yung na-save nyo. Yung yellow, yung pa yung hindi nyo pa nasi-save. Yung left to save. And if you want to take note of all your saving transaction, halimbawa, today is 8:31, meron kayong sobra na 10,000 from your income, dito nyo pwedeng ilagay. Halimbawa, 3,000 of it will go to your emergency fund, and 5,000 will go to your child's birthday, 2,000 para sa Christmas fund. So, ayan, dito napunta yung 10,000, assuming na meron kayong nakalaan for your savings. Very simple lang, very minimalist. Kung gusto niyo ng ganitong style, pwede niyo itong gamitin. Pero, meron pa akong isang savings tracker. So, this one naman, medyo complicated siya tingnan. Pero, ako mas gusto ko to kasi isa-isa. So, halimbawa, I'm saving up for emergency fund. Tapos, nakalagay dito start date, January 2023. Ako magsa-start. Ang goal date ko dito, December 2023. Ang savings goal ko is 100,000. So here, halimbawa, kada kinsenas katapusan, nagsisave ako ng 4,200 and 828, naglagay ulit ako ng 4,200 and meron na akong total na 67,200 for my emergency fund. I'm 67.20% done and 32,800 na lang yung remaining ko na isi-save. Meron pa akong a few months before December to complete my emergency funds. For child's birthday, nag-start kayo ng January. Goal date nyo is November. Yun yung birthday niya. And you're saving up for 20,000. Baka gusto nyong mag-celebrate sa Jollibee. Complete na, 100% na ang inyong pang-birthday. Malinaw, di ba? Christmas, halimbawa, ang goal nyo dito is 10,000. Hindi pa kayo nakakapagsimula, pero ngayon ay 831 sweldo. Meron kayong sobra na 1,000 pesos. Gusto nyong ilaan dito sa inyong Christmas fund. So, yan, 10% na kayo sa goal nyo. Meron na lang kayong 9,000 na remaining. Tapos, okay naman yung bonus, malaki naman, at gusto nyong ilaan for Christmas, o, dyan yun napunuin. Pero, mas maganda kung nag-iipon tayo ng paunti-unti para hindi tayo mabigla o hindi malaki yung kailangan nating ilabas. So, let's say, 9:15, naglagay kayo ng 2,000. Tapos, every kinsenas katapusan, naglalagay kayo. I-drag nyo lang hanggang sa baba. And, let's say, 1,000. Tapos dito, wala masyado, 500 lang. Dito, meron kayong 3,000. O, magkano na lang yun? Kulang 1,500. So, hindi na masama, di ba? Hindi masakit maglabas ng malaking pera kasi nga, napag-ipunan, yun na siya ng pakonti-konti. Kung meron pa kayong ibang savings, halimbawa anniversary, travel, yan, lagay nyo lang dito, tapos i-fill out nyo lang to kung tuwing kailan ang inyong contribution at kung magkano.
Pwede kayo mag-save ng 10 funds. Pero kung kulang pa rin yan, ikapay nyo na lang dito. Pero 10, I guess, is enough. So that's it for today's budgeting video. Just check the link in the description box or in the comment section if you want to check out my budget bundle or this spreadsheet. Thanks for watching and God bless.